sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa Okay, magandang gabi po, magandang hapon po, magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguerra. Welcome po sa ating live Fox First episode. Ngayong araw po ng Lunes, November 17, 2025. Nasa airport po tayo sa Narita. Palipad na po tayo maya-maya dito po diyan po sa Pilipinas, sa Maynila. Pero syempre, alam po natin na makaya po mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Medyo magsisingit tayo ng konting episode dahil importante po yung mga developments. Especially, nagsalita po si Vice President Sara Duterte. Sinasabi niya meron daw profound crisis of confidence itong Bongbong Marcos administration at nakikiisa raw siya sa milyong-milyong mga Pilipino na nandidiri, nadidismaya dito sa mga nangyayari. Okay. Ito, guest natin. Ayan. Tapos ito, si Smiling Assassin. Nagugulo. Okay. Nakakagulat, no? Nagtatanong kayo sa Senado, ano bang bago sa sinabi ni Sara Duterte? Ang sagot ko sa kanya, alam nyo, ang bago doon, mas matigas, mas makapal ang mukha. nag-Ingles. At nag-i-Ingles, no? Mukhang meron siyang specific audience dito. Sino kaya? International community, dahil gusto ng support. O, ikaw muna, Senator, kasi pa-check in ako. Ikaw muna. Oo. Teka. Ano yan? Camera yan. Pasensya na po dahil nagkaligaw-ligaw kami dito sa train station dito sa Tokyo dahil nakakahaba po ang katangahan ng ating political leaders, pati kami naging tanga na rin. May bobo kasi naligaw. Yan. Kaya ito, nagmamadali, di ba? Ikaw muna, mag-check in lang. Napaka-defining nung nangyari kahapon dahil nagsalita yung spokesperson ng Iglesia ni Cristo doon sa kanilang rally na halos 6,000 ang kasama. At sinabi nila na sila ay hindi para sa Marcos resign, sila ay hindi para sa military junta, sila ay hindi para sa isang extrajudicial, extra-constitutional na paraan para pabagsakin ang gobyerno. Very important yan, very compelling yan, dahil ibig sabihin ay humihiwalay sila dun sa mga calls ng mga DDS, ng mga Duterte, na sinasalamin nitong press con ni Vice President just now. No? Kaya ito ay major na pagkakahiwalay, major na split. Dahil inaasahan nitong mga anti-Marcos, anti-government, na ito ay ang kanilang critical mass laban sa gobyerno ay itong Iglesia ni Cristo. At nakita pa nga natin nung isang araw paano itinaboy yung mga puwersa ng mga DDS na mga 1,000 babalik ng Liwasang Bonifacio. Dahil ang sabi ng Iglesia ni Cristo ay hindi nila kinakatawan yung issue ng rally ng mga iglesia, yung resign all ng mga DDS. Question lang, Senedo. Hindi ba palabas lang ito? Kasi meron talagang medyo, Mukhang lampas na tayo ron. Mukhang hindi ito palabas. mukhang hindi na palabas. Mukhang talagang hindi nagkakaisa yung Yes, talagang may INC, major rift tsaka sila. Duterte. For whatever reason, ay biglang nagbago yung posisyon ng INC. No? Kaya ito ay mahalaga dahil may iwang mag-isa. Itong mga DDS, may iwan sila mag-isa na gagamitin nilang trigger yung testimony ni Saldico para sa layunin na mag-withdraw ng support ng military. Mukhang ngayon ay hindi ganun ka-probable na yung military ay mag-withdraw ng support. Hindi lamang dahil sa posisyon ng Iglesia ni Cristo kahapon, kung hindi doon sa nilabas na posisyon ng Armed Forces of the Philippines kahapon. Na sila ay tatayo sa konstitusyon at sila ay hindi magiging partisan dito sa away na ito. Curious ako, what diffused check in Mm. what diffused the tension? Kasi ito sa akin, the fact na Malacanang is reacting and people are talking about different scenarios or options, that is an indication na hindi ganun katibay, di ba, yung pamahalaan. Pero what diffused the crisis, if you may? Well, usually kasi sa ganitong crisis, yung mga players
ay may hinihingi mga concessions. Halimbawa, yung Catholic Bishops Conference of the Philippines, ang hinihingi nila ay implement na talaga yung anti-dynasty law. No? Halimbawa, gusto nila ay magbigay ng reforma sa ating gobyerno, no? Katulad nung pagre-review ng ating party list system, katulad ng pagre-review ng ating local government code, etc. etc. Perhaps yung mga Iglesia ni Cristo ay may mga kwan din, may mga hinihingi rin sa gobyerno at apparently karamihan sa kanilang hinihingi ay naibigay na. Yun yung malaking dahilan sa tingin ko kung bakit nagbago yung kanilang posisyon. Ano yung nabigay specifically? Kasi BAR nabigay na, di ba? Ano pa ba? Malay ko. Ang daming pinapalutang pero ewan ko. Kung sasagutin ko yan, ibig sabihin, miyembro ako ng gobyerno. Hindi naman ako miyembro ng gobyerno, nanghuhula lang ako. Oo, Hindi naman ako katulad ng mga rigorous na magagaling na political analyst na alam yung sagot sa tanong mo. Ako ay lang kukal lang, nakaasar lang. Nabanggit nga ako doon sa rally, di ba? Natetempt ako humirit kaso baka sasaktan na naman. Di ba? Tsaka baka mabanata ka ng isang political analyst. Oo nga. Nagkaroon ng debate. Na gustong lamasin ang muka. Pero at least sinabi naman doon na magaling. Oh, pero declaration lang, medyo na. Ito ang bago. Tapos, bago ka tayo, pinuri muna, di ba? Pero dito clearly, no, kung na-diffuse man itong crisis na ito sa ngayon, kailangan magpakita ng konkretong resulta at agad-agad yung administration. Tama. Or else, ang titingnan dito ng mga tao, ang titingnan dito ng mga civil society at simbahan, ay parang just to plunder another day. No? Kaya dapat magbago yung ganong klaseng pagtingin. Oo. At magagawa yan, halimbawa, yung pinopost ng speaker na anti-dynasty law ay dapat matupad na ASAP. Dapat yung mga sinabi ng ombudsman, nakakasuhan at makukulong. Before Christmas. By December. Dapat matuloy yan. Kasi iba may ibang nagtatanong kasi nakita ko sa mga comments. Bakit wala raw sila Grace po, Sana Engara, Mark Villar? Nung nakausap natin kahapon si Ombudsman Boying, sinabi niya, lahat ng mga yon dahil binanggit din naman ni Yusek Bernardo, under investigation na. Pati ito si Martin Romualdez. Yeah. Ayan. Tsaka mga taga-DBM. So, ang feeling ko, hindi naman doon matitigil. Dahil kung matitigil doon, ay magpapatuloy yung outrage ng mga tao. No? At kung nasimulan na nila, dapat na nilang ituloy-tuloy. Kung hindi, sasabog sa mukha nila yan. Lalo na, very volatile yung situation. Dahil partly sa testimony ni Saldico, dahil partly sa galit ng mga tao, at yung weakening ng ating mga institutions. Wala silang choice. Kailangan nilang ituloy-tuloy yan. Sa ngayon, nung naranasan ko pagsabog, yung konting laway. May konting sabog na laway. Pero dahil maganda naman pinag-uusapan natin, talagang tinitiis natin. Wala tayong dalang payong o kapote. Pero kailangan natin tapusin ito. Pasok na. Babay na, babay. Sige. Sige, pwede naman kayo magpaiwan. Tuloy natin ito. Nakabinbin sige, babay muna. Kita-kita tayo sa Manila, okay? Sige. Salamat po. Salamat.